wakas guys, natapos tayo sa ating K1 visa process. Isipin nyo, nag-file tayo ng July 2022, na-approve tayo July 2023. Sa kabuuan, natapos tayo January 2024 na. Kasi kahapon, January 9, 2024 ang ating CFO. Napakaswerte po natin kasi nakapasa tayo, nakakuha tayo ng certificate kahapon. Bali, medyo kinabahan lang tayo kasi holiday nga kahapon, nadeklarang holiday ang January 9 dito sa Manila, kaya medyo pahirapan ang booking ng mga rides kasi ang ating signal ay down. Wala pong ka-signal kahapon. So, ang ginawa natin ay nag-jeep tayo, nag-LRT, tapos naglakad tayo simula sa LRT Quirino hanggang CFO. Medyo malayo pero kaya naman. Yun. Bali, pagdating natin sa CFO, ibinigay lang natin ang ating confirmation appointment at saka ang ating passport. Then, tiningnan lang ni guard kung match ba at saka talaga bang January 9 ang ating appointment. Dahil napaaga tayo, nakarating tayo ng 7 ng umaga, yung schedule natin ay alas 12. So, antay lang muna tayo doon sa waiting area nila sa ground floor. Naka-aircon naman. Then, pagdating ng alas 12, umakyat tayo sa first floor at ibinigay lang natin sa counter ang ating ID. Tapos, binigyan tayo ng ID na isusuot natin sa pag-akyat sa third floor. Nung nasa third floor na tayo, pumila lang agad tayo doon para sa form. Then, ibinigay ko lang ang aking passport at saka yung confirmation appointment at yung passport ni fiancé. Yung Xerox copy ng passport niya. Then, binigyan tayo ng form, pinil up natin yun. Maging maingat lang po sa pag-fill up. Huwag lang magmadali kasi hindi naman yun pabilisan. Yun. Kasi ang pangit kung nagkakamali kasi mga box yung yung paglagay ng name. So, kailangan maging maingat po. Bali, information mo at saka information lang ni petitioner ang ilalagay niyo doon sa form. At saka doon sa pinakababa, yung passport number. Kung ano yung passport number natin, yun ang lalagay natin doon at saka yung issue date. Then, doon sa pinakababa, yung visa number. Pupunta lang kayo doon sa K1 visa approved nyo, diba? Doon sa, doon sa passport nyo. Yung kulay pula doon, yun ang visa number nyo. Then, ilalagay nyo rin yung issue number. Yun, ganun lang yun kadali. Huwag lang magmadali at matatapos din kayo niyan. Then pagkatapos niyan, ipapasa nyo naman yan dun sa counter. I-check nila kung may mga mali kang sagot doon or may mga hindi ka nasagutan. Then after that, ay sasabihin na sa'yo kung anong room ka. Ako ay room 3. Hello sa mga room 3 na nakasama ko. Yun. Yun, nagkaroon lang tayo doon ng seminar with Miss Mia. Mabait siya. Talagang diniscuss niya lahat. Ano ba ang mga disadvantage at advantage na pwede natin maranasan sa pagpunta natin sa bansa ng fiancé natin. At saka, yung mga posible bang pwede mangyari sa atin. Yun. Then, pagkatapos din doon, ay nagkaroon tayo ng one-on-one interview. Bali, ako, bago pala ang ating seminar, ay nagbigay pala si Miss Mia ng papel na ating pipilapan. Pangalan at saka may mga yes or no doon. Sa mga natatandaan ko ay, ang mga tanong doon ay, kung nagpunta ka na ba sa bansa ni fiancé mo, kung nagkakilala na ba si fiancé mo, at saka yung family mo, at saka kung kilala mo ba personally yung pupuntahan mo o yung fiancé mo. Tapos, kung nakilala mo ba yung mga magulang niya. At saka yung pinaka-importante doon ay kung may criminal record ba yung fiancé mo. Sa akin naman, naglagay lang ako ng yes kasi meron naman talaga. Yun.
pagkaupo ko doon ay yun ang agad na tanong sa akin. Anong ibig sabihin ng yes na to? Yun. Ang sabi ko naman, ay, ma'am, bata pa siya noon. Yung mga, alam mo na, sabi ko, ang kaso na yan ay hanging out with the friends in a parking lot. Ang una niyan ay, warning, then, medyo sikat-sikat yung partner natin noon. Sabi naman naman, bakit? Volley ba? Sabi ko, hindi naman, ma'am, bali, isa pong football player ang partner ko sa high school, tapos wrestling player pa siya, tapos kaya noong time na yon ay may gumamit sa name niya, kaya naano siya, nagkaroon siya ng case. Yon. Tapos ang sumunod naman noon ay ang tanong na bakit siya single hanggang ngayon. Ang sabi ko naman, siguro, alam naman natin doon sa kanila, trabaho. Noong time na na-feel na niya na parang tumatanda na siya, nasaka siya naghanap-hanap ng kasama sa buhay. Katulad natin, tayo, lagpas na kalendaryo, saka lang tayo naghanap-hanap din, di ba? Then, ang sumunod ay, kailan kayo magpapakasal? Ang sabi ko lang, pagdating ko doon, ay magpapakasal kami. And then, ang sunod na tanong, anong gagawin nyo after nyo makasal? Siyempre, sabi ko lang sa kanya, pareho kami single, at pareho kami gustong magkaanak. Yun ang, doon tayo magpo-focus. Then, ang sumunod, paano kung hindi kayo magkaanak? Sabi ko naman, kung ibibigay ni God yung blessing na yan, tatanggapin namin. Kung hindi, okay lang. Tapos nagtanong din siya kung wala ba kaming balak kung sakali mag-adapt. Hindi pa namin masyadong pag-uusapan yan, pero sa tingin ko, parang wala. Diba? Hindi man tayo sasalita ng tapos, pero parang wala talaga. Then, ang tanong pa kung sakali ba, wala kaming balak yung in vitro ata yun. Ang sabi ko, wala, kasi napakamahal ng process na yan, at saka hindi naman mayaman yung partner ko. Yun. At saka, pagkatapos nyon, sabi niya, sige, punta ka sa ground floor. Binigay sa akin ng papel. Yun lang yung mga tanong, napakadali lang. Di pagdating sa ground floor, nag-antay lang ako, natawagan ang number ko, then, pinasa ko doon sa counter. Then, pagdating sa counter, yun, pinacheck lang sa akin yung, yung information ko bago nila i-print. Then, binigay sa akin ulit ang papel ko at pinapunta sa cashier. Doon sa cashier, nagbayad lang po ako ng 30 pesos. Napakamura lang po. 30 pesos lang. Then, may binigay na resibo. Tapos, nag-antay lang ako. Then, pagka bigay ng resibo, ayun, sabi ni Kuya na nasa 1, 2, 3, ito, i-generate mo lang to sa Google. Yun, pupunta lang kayo sa Google, sa gilid, mayroon doon parang scanner. Yun, bubuksan nyo lang yun, tapos mayroon silang QR code doon sa counter, i-scan nyo yun. Pagka-scan nyo po, may lalabas doon na email ad at saka password. Bali, ang ilalagay mo na email address, yung nilagay mo doon sa form, yung active email address mo, tapos sa baba naman ay ang password ng resibo. Yung resibo mo mayroon doong number na kulay pula ata, yun ang magiging password mo. Then, tapos niyan, may lalabas doon na rate, i-rate mo yung counselor, yung counselor nyo, yun, i-rate mo siya kung na happy ka ba, na satisfied ka ba, or excellent ba yung pag-assist niya sa amin, yun, ganun lang. Then after that, isa-submit, then punta ka na sa email mo kasi diretso yun mag-i-email sa'yo. Then, pagkatanggap ko ng email, tiningnan ko lang kung mayroong expiration date. Kasi pag expiration date, kailangan mo yun ipabago kasi dapat walang expiration ang ating CFO certificate. Wala na pala silang sticker. Tinanggal na daw nila yon last May na daw. So ngayon, bali
certificate lang ang mayroon tayo sa ating email address. Bali, ipiprint natin yun, pero siguraduhin natin na hindi natin madi-delete kasi may possible na kahit tiningnan ni immigration ang ating certificate, CFO certificate, may posibilidad din na tingnan ang ating email na galing sa CFO. So, sa next week pala, January 15, ayun. Sa January 15 pala, 2024, ay lilipat na ang CFO sa Quezon City. Yun. So, good luck sa lahat ng mga magsi-CFO. Napakadali lang po. Ang gawin nyo lang talaga, huwag kayong kabahan na makipag-usap lang kayo na parang natural na nakikipag-usap sa isang kaibigan. Tapos, kailangan talaga lahat ng history alam nyo para masagot nyo ng tama. Kasi, kaya siguro hindi tayo nakakapasa agad or nire-reschedule tayo kung hindi natin nasasagot yung mga tanong nila. Huwag kayong babahala kung sakali man medyo personal ang mga tanong kasi normal lang yun kasi sila po ang namamahala sa mga immigrant na matitira sa ibang bansa. Yun. Para din yun sa atin, sa safety natin, at saka sa kaalaman din natin sa pupuntahan nating lugar. Ayun. Sana nakatulong sa lahat na magpa-process ng K1 visa. Thank you guys!